Noong June 1, 2020, bandang 7:25 p.m., ang Chonan Emergency Hotline ay nakatanggap ng tawag mula sa isang apartment sa Baeksok-dong, Sobuk-gu, Chonnan-si, Chungcheongnam-do, South Korea. Mula sa isang 41 taong gulang na babae na si Song Sung-hee, na nag-uulat na di umano ang kanya daw anak-anakan na batang lalaki na itago natin sa pangalang Sojin ay nawalan ng malay matapos na maglaro at aksidenteng nakulong sa isang traveling bag ng mahigit 3 oras. Hindi nagtagal ay dumating ang mga paramedics sa bahay. Tulad ng naiulat, natagpuan nila ang isang malaking maleta. Sa tabi nito ay nakita nila ang batang lalaki na walang malay. Kung titingnan ang kalagayan ni Sojin, siya'y lupaypay at tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Bukod doon ay napansin din nila ang paligid ng mga mata ng bata na puro pasa na nagpapahiwatig ng pang-aabuso. Unay nagsagawa ng CPR ang mga rescuer, ngunit ang bata ay hindi nag-response, kaya agad nilang isinakay si Sojin sa ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital ng universidad. At nang nailipat na sa ospital si Sojin, ay nakahinga na ng malalim ang mga paramedics at pinaghihinalaan nila na may pang-aabusong naganap sa bata, kaya naman nagulat sila sa kapulisan. Pagsapit ng June 2, ang madrastang si Song Sung-hee ay inaresto ng pulisya sa kanilang istasyon upang kumpirmahin ang katotohanan na si Sojin ay nakulong sa traveling bag ng mag-isa. Bukod pa rito, agad na tinawagan ng mga pulis ang biological na ama ni Sojin na nasa isang business trip sa ibang nayon. Inalam nila dito kung dati na bang inaabuso ni Song Sung-hee si Sojin. At bukod kay Song Sung-hee na nasa eksena noon, ipinatawag din nila ang 2 biological na anak nito bilang mga saksi. At noong June 3, ang batang si Sojin na puno ng mga medical equipment sa katawan ay tuluyan ng namaalam. At ngayon, si Song Sung-hee na inaresto sa mga paratang ng pang-aabuso sa bata ay nabago sa pagpatay. At sa ginawang autopsy sa katawan ng bata, nalaman nila ang sanhi ng pagkamatay nito ay isang atake sa puso na sanhi ng multiple organ failure. Ang multi-organ failure ay isang kondisyon kung saan ang biktima ay nakatago sa isang bag ng mahabang panahon. At ang sanhi nito ay mula sa kakulangan ng oxygen at hindi komportableng posisyon na naranasan ng bata. Samantala, ang mamamatay taong si Song Sung-hee ay inimbestigahan ng pulisya dahil nagsinungaling siya na sinabing si Sojin ay nakulong sa bag ng halos 3 oras. Ngunit ang totoong oras na inihayag sa pagsisiyasat ay 7 oras o higit pa doon. At para maunawaan ng lahat, alamin muna natin ang background ng mga bida sa istoryang ito. Ang biktimang si Sojin ay ipinanganak sa Chonan, South Korea. Siya ay 9 na taong gulang at nasa grade 3. Siya din ay may nakababatang kapatid na babae. Ang magkapatid ay hindi nabiyayaan ng buong pamilya matapos na maghiwalay ang kanilang ama't ina noong 2017. Ang 2 bata ay napunta ang kustodiya sa kanilang ama. Di naglaon na kilala ng kanilang ama si Song Sung-hee na ipinanganak noong 1978. Siya ay nagpapatakbo ng isang online shopping mall at may pangalan na Meijin. At pinaghihinalaang siya ay may lahing Chinese-Korean. Ngunit sinabi ng ahensya ng pagsisiyasat na hindi yun totoo at si Song Sung-hee ay isang pure Korean. Siya din ay isang single mother na may 2 anak na babae at lalaki. Ngayon balikan natin ang insidente noong June 1, 2020. So humigit kumulang 11:50 AM noong June 1, 2020. Sinabi ng biological na anak na lalaki ni Song Sung-hee na si Bae Yoon-woo na 8 taong gulang na di umano ay nasira ni Sojin ang game console. Sa galit ng madrastang si Song Sung-hee, kinumpronta niya si Sojin. Dahil sa takot ang batang si Sojin ay maling umamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Sa katunayan, ang game console ay nasira mismo ni Song Sung-hee. At kahit na alam niya ito, ibinigay pa rin niya ang sisi kay Sojin. At bilang pagdidisiplina sa bata, inutusan niya si Sojin na kunin ang traveling bag mula sa closet sa loob ng kwarto, papunta sa sala. At saka inutusang pumasok siya dito. Si Sojin ay agad na nagsabi ng hindi at saka umatras. Ngunit ang bata ay walang nagawa sa malupit na madrasta. Pumasok si Sojin sa bag at humiga ng patagilid na nakayuko.
Si Sojin ay may taas na 132 cm, ngunit ang laki ng bag ay 50 cm lamang ang lapad, na may 71 cm ang haba at 30 cm ang taas. Matapos na ilagay si Sojin sa maleta at ikulong, sinabi ni Song sa kanyang mga anak na huwag siyang hayaang makalabas at bantayang maigi. Matapos noon ay lumabas si Song Sung-hee para makipagkita at kumain ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang si Song ay binubusog ang kanyang sarili sa restaurant, ay hindi man lang makatikim ng kahit na tubig si Sojin. At nang bumalik si Song makalipas ang 3 oras at narinig mula sa kanyang mga anak na sinusubukan si Sojin na lumabas sa bag at napaihi na ito sa loob ng bag. Sa galit ni Song ay inilabas niya ang mas maliit na traveling bag na may sukat na 44 cm ang lapad, 60 cm ang taas at 24 cm ang lalim. At saka inutusan si Sojin na pumasok dito. Ang batay basang-basa sa pawis at ihi. Galit na binaligtad ni Song ang bag kaya napaharap sa sahig ang ulo ng kaawa-awang bata na nahihirapang huminga dahil nakapulupot at nakabaluktot ang buong katawan. At ang bata ay nagsabing, "Nay, hindi po ako makahinga." Ngunit tinanong ni Song Sung-hee si Sojin at sinabing, "Hindi ka ba talaga makahinga? Nagsisinungaling ka, di ba?" Sa takot, dito'y sumagot si Sojin, "Opo, kasinungalingan po yun." At muling isinara ni Song ang bag. At para makalanghap ng hangin na kahit na kaunti, binuksan ni Sojin ang zipper sa loob ng bag gamit ang kanyang mga daliri. Nang mapansin ito ni Song ay pinalibutan niya ang bag ng duct tape. Bandang 6:00 ng gabi, 6 na oras matapos ikulong si Sojin sa traveling bag, si Song ay naghahaponan kasama ang kanyang 2 anak nang matuklasan niya ang daliri ni Sojin sa labas ng bag. Sa galit ay umakyat siya sa bag at saka tumalon-talon. Ang 2 batang nakatingin sa kanilang ina ay niyaya ni Song na tumalon din. Noong panahong yun ang bigat ni Song ay 73 kg at nang isama ang bigat ng kanyang mga anak ay tumimbang sila ng higit sa 160 kg na halos madurog ang bag na naglalaman ng payat at maliit na katawan ni Sojin na may timbang na 23 kg lamang. Dahil sa sakit na naramdaman ng bata, siya ay nagsisigaw ng malakas na na may halong hinahabol na paghinga. Dahil doon para tumigil sa pagsigaw, gumamit si Song ng hairdryer para bumuga ng mainit na hangin sa bag. Bagamat ang bata ay nagrereklamo ng sakit at umiiyak, ay hindi siya pinapansin ng malulupit na mag-iina. Pagkatapos noon ay iniwan ni Song si Sojin na biglang bumagal ang paggalaw. Iniwan siya sa bag ng mahigit 40 minutes at nakuha pang tumawag at makipagkwentuhan sa telepono sa isang kaibigan, habang ang bata ay naghihingalo na sa mga panahong yon. At bandang 7:15 PM, nakumpirma ni Song na hindi na gumagalaw o humihinga si Sojin. Kaya't agad siyang nagdala ng isang basong tubig at ibinuhos sa mukha ng bata. Ngunit ang bata ay walang tugon. Kaya't dali-dali niya itong inilabas sa loob ng bag at saka nagsagawa ng voluntaryong CPR ng ilang minuto bago tumawag sa 119 noong 7:27 PM. At pagsapit ng 7:56 PM, nang dumating ang 119 rescue team matapos matanggap ang ulat ni Song, si Sojin ay nasa puntong na cardiac arrest na at agarang dinala sa isang ospital sa Cheonan. Ngunit ang kaawa-awang bata ay namatay pagkalipas lamang ng 2 araw noong June 3 dahil sa hypoxic brain damage na dulot ng asphyxiation at mga komplikasyon. Gayunpaman sa ginawang pag-iimbestiga ng pulisya, kabilang ang mga testimonya ng mga kapitbahay, napag-alaman nilang matagal nang inaabuso ng salarin ang biktima. At noong May 5, isang buwan bago ang insidente, pinaghihinalaan ng mga kapitbahay ang karahasan sa tahanan at pang-aabuso kay Sojin matapos marinig ang pag-iyak nito. Ang batay dinala sa ospital noon kung saan nakitaan ng mga pasa at marka ng paso ng sigarilyo sa buong katawan at ang ulo ay may punit na 2.5 cm ang haba. Ang mga nurse sa ospital ay nagulat sa kapulisan na naghihinalang may pang-aabuso sa bata. Agad na inimbestigahan ang biological na ama at stepmother ni Sojin matapos makatanggap ng ulat. Ngunit ang nakakalungkot ay hindi nila dinala ang bata sa isang foster care facility. Bagkus ay pinauwi nila ito kasama ang mapang-abusong pamilya. At ipinasa ang kaso sa isang ahensya na pumoprotekta sa mga bata
na sa Pilipinas ito ay tinatawag na DSWD. Ang dahilan ng kapulisan ay upang protektahan ang orihinal na pamilya, imbes na protektahan ang kapakanan ng bata. At wala ring maayos na monitoring ang nangyari pagka-uwi. At nang sumiklab ang balita, ang publiko ay nagalit hindi lamang dahil sa pang-aabuso sa bata ng salarin at sa resulta ng pagkamatay nito, kundi dahil sa nakakainis na umiiral na legal na sistema tulad ng mga ahensyang pumoprotekta sa mga bata na hindi gumagana ng maayos. Sa huli, isang katotohanan na namatay si Sojin pagkaraan ng isang buwan dahil sa pang-aabuso ng kanyang madrasta. At ang publiko ay nagsabi ng, kung pinaghiwalay nyo lang sana ang madrasta at ang bata noong mga oras na yon, at kung binigyan nyo lang sana si Sojin ng kaunting pansin, maaaring hindi siya namatay. At ang mas nakakagulat pa ay ang pagkakaiba ng timbang ni Sojin sa mga anak ni Song Seung-hee. Dahil sa oras ng kamatayan ni Sojin, siya ay tumitimbang ng 23 kg na mas mababa sa average na 31 kg na isang mag-aaral sa elementarya sa grade 3. Sa kabilang banda, ang isa sa biological na anak ng salarin ay may bigat na mahigit 40 kg na grade 2 student at isang taong mas bata kay Sojin. At kung susuriin mo ang social media ng madrasta, makikita mong nagbibigay siya ng matataas na calories na pagkain sa sarili niyang mga anak araw-araw, gaya ng bibim noodles na maraming laman ng pork belly. At totoo rin na lahat ng uri ng pagmamahal at atensyon ay binigay niya sa sarili niyang mga anak na nagdulot ng galit sa publiko. At noong July 13, 2020, nalaman din ng publiko ang pang-aabusong ginawa ni Song Seung-hee sa kapatid ni Sojin. Dahil noong November 2018, magkasamang naninirahan sina Sojin at nakababatang kapatid na babae nito sa tahanan na binuo ng kanilang ama at ni Song. Matapos nabugbugin ni Song Seung-hee ang bata nang walang dahilan sa loob ng 6 na buwan, ay bumalik ito sa kanyang biological na ina noong April 2019. Samantala si Sojin ay patuloy na binihag ni Song at kalaunan ay namatay dahil sa pang-aabuso sa bata. At noon namang September 16, 2020, hinatulan ng unang trial court ang stepmother na nagkasala ng tangkang pagpatay at sinintensyahan siya ng 22 years na pagkakakulong. Ang hukom noong panahong yon ay kailangang magpigil ng luha ng ilang beses habang binabasa ang hatol na nagsasabing ang krimen ay brutal. Ngunit pagsapit ng January 29, 2021, sa ikalawang paglilitis, napag-alaman ng korte na ang nasasakdal ay may layuning pumatay at sinintensyahan siya ng 25 years na pagkakakulong. Isang mas mabigat na sintensya kaysa sa unang paglilitis. Samantala ang biological na ina ni Sojin ay nagsabi sa korte matapos na marinig ang hatol at di umano, ang akala ko ang parusang kamatayan o habang buhay na pagkakakulong ay angkop. Ngunit natutuwa ako na nadagdagan ang sintensya kumpara sa unang paglilitis. Ikaw ay makakalaya pagkatapos ng 25 years. Patuloy kang mabubuhay at makakasama ang iyong mga anak. Ngunit ang anak ko ay wala na, sabay luha. Bilang tugon, nagbigay si Song Seung-hee ng isang liham ng pagsisisi. Ngunit ito'y isang pagtatangka upang pagtakpan ang kanyang mga krimen. Samantala, noong April 2021, hinatulan ni Judge Jong Jae-woo ng 5th Criminal Division ng Cheonan Branch ng Daejeon District Court ang biological na ama ni Sojin ng 2 taong pagkakakulong bilang accomplishment sa pagpapahirap sa bata. At kahit alam niya ang pang-aabuso, ay hindi niya pinigilan ang madrasta. Ang amay inamin ang kanyang pagkakamali at nalungkot sa pagkamatay ni Sojin at tinatanggap niya ang dahilan ng hatol. Ngunit noong July 2021, binawi ng 1st Criminal Division ng Daejeon District Court na si Judge Song Mok-yoon ang orihinal na hatol sa ama ni Sojin at sinintensyahan siya ng 1 taon at 4 na buwang pagkakakulong lamang. Ipinaliwanag ng korte na ang nakababatang kapatid ng biktima ay nakatira kasama ang kanilang biological na ina. Ngunit dahil sa sakit sa pag-iisip at iba pang dahilan, wala silang trabaho at nasa mahirap na sitwasyon ang pagpapalaki sa kanilang anak. Sa uli ay dapat na suportahan ng nasasakdal ang bata. At ang biological na ina ni Sojin at iba pang miyembro ng pamilya ay nagpetisyon para sa pagpapatawad sa ama ng bata. Mahirap isipin ang bawat kalungkutan
takot at sakit na naramdaman ng batang biktima sa kanyang buhay habang inaabuso ng malupit na madrasta at hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit ako ay labis na naaawa sa biktima. Para sa iyo, Sojin, huwag kang matakot sa malawak na lugar na kinaroroonan mo ngayon. Tumawa ka ng malakas at tumakbo sa paligid hanggang sa nais ng iyong puso. Dalangin namin ang pahinga sa kapayapaan ng iyong kaluluwa. Yun lamang po para sa araw na ito. At bago ko po tapusin ang video ito, ay kinakamusta ko po muna si Miss Elaine Rivera na masugid kong taga-subaybay. Ingat po kayo palagi. Salamat po.